That's part of attraction, mga ropa. That's the rule of attraction. Kailangan mong ma-maintain yung attraction. At wala tayong control sa attraction. Kahit sino walang control dyan. Di kaya kontrolin ng babae yan. At lalong hindi mo kayang kontrolin yan. Hey, what's up mga ropa? Okay, meron akong papapanood sa inyo. Panoorin nyo muna to. Forward ng isa sa mga ropa natin. Pero lalakasan muna natin yung volume para at least marinig nyo. Ito siya. Okay, girls, I need your advice and I need your thoughts about this kasi meron akong kaibigan na meron sa kanya nagpe-pursue na dalawang guy. So, ngayon, kung ikaw si ate girl, sinong pipiliin mo? So, si guy number 1 kasi, grabe yung sense of humor niya. He is very funny. Tapos, ang maganda pa dito, they connect in a deeper level talaga kasi nga kuhang-kuha niya yung love language ng kaibigan ko, yung tipong hindi mo na kailangan pang sabihin, parang isang tingin pa lang ate ko, parang nagkakaintindihan na sila. Pero syempre may mga drama, tapos hindi kasi siya soft spoken na tao, tapos hindi pa rin siya ganon ka financially stable, parang pinifigure out niya pa lang din yung buhay niya. Ngayon, ito naman si guy number 2. Siya yung tipo ng guy na very kalmado, pero medyo nonchalant, pero soft-spoken and financially stable, ready to settle na. Tapos, yun nga lang, hindi niya nai-hit yung love language ng kaibigan ko. Parang kailangan mo pang turuan. Tapos, may times na medyo boring nga, ganyan, kasi nga may pagka-nonchalant siya. Pero, ang sweet naman at mapagmahal din talaga. So, kaya ang hirap, ate. Gets niyo ba? So, ngayon, alin kayo? Anong nakikita ninyo? Guy number 1 or say guy number 2? If kayo yung kaibigan ko, sino pipiliin nyo? Kasi, wala ate ko, naubusan na ako ng advice. So, kayo na mag-advise sa kanya. Okay? Okay, mga ropa. So sa tingin nyo, mga ropa, kung ibabase natin sa mga pangangailangan ng isang babae o yung biology ng isang babae, sa tingin nyo, sino ba ang dapat piliin nitong babae na to? Yung guy number 1 na na-stimulate ng emotions niya dahil may sense of humor, however, hindi pa stable si ropa. O yung guy number 2 na stable na, kaso nga lang naboboard si Ea sa kanya. So sa tingin nyo, mga ropa, kung kayo ang tatanungin, sino mas matimbang dun sa dalawa so far? Kung ibabase natin sa biology ng babae. Pero si guy number 2, tandaan nyo ha, stable na. At si guy number 1, hindi pa. Pero kuha ang kiliti ni Ea. So ganito, mga ropa, alam naman natin ang babae nanggagaling sa emotions nila. At alam natin, ang mga babae laging nagdidikta ay ang feelings nila. So kung ibabase natin sa feelings nila, of course, ang pipiliin niya ay pwedeng yung number 1 or si guy number 1. Pero pag ibabase natin sa kanyang survival instinct, of course, ang pipiliin niya yung lalaki na stable na. Diba? So ganito, mga ropa, kung ibe-base natin sa panahon na dating ngayon, ang babae may pera na. Tama? Kung magiging practical si ate, ang pipiliin niya is yung guy number 1. Diba? Kahit walang pera si lalaki o hindi pa stable si lalaki, ang mahalaga para sa kanya is yung nararamdaman niya. Diba? Yung naaabot o yung nakukuha ang kanyang love language. Kumpara dito sa guy number 2 na yes, may pera, yes, stable na, pero yung gusto niyang emotions hindi makuha ni guy number 2. Di ba? Pero ganito, mga ropa, sa tingin nyo, sino ang panalo sa sitwasyon na to? Si guy number 1 or si guy number 2? Pag-isipan nyo mabuti bago kayo sumagot. Naniniwala ba kayo? O sige, para mas masagot nyo or mas malinawan kayo sa sagot, naniniwala ba kayo sa may the best man win? So ang pinakapanalo dito ay yung babae, kasi dalawang lalaki ang nag-iintay sa kanya or ang ini-entertain niya. So para sa akin,
So kung ako si number 1 or si number 2, kailangan alamin ko muna. So siguro, etong si guy number 1 at si guy number 2, hindi nila alam na dalawa silang nagpo-pursue dito sa babae na to. Gets? Pero kung alam man nila or aware sila, tapos patuloy pa rin nilang binibigay yung atensyon dun sa babae, then talon-talo sila. Kasi alam naman natin mga ropa, kung ang babae talagang gustong-gusto ka, hindi niya kailangan mamili. Kasi una pa lang alam niya na. So ngayon, siguro first time nangyari sa kanya yon na meron dalawang lalaki na gustong mapasagot siya or makuha ang matamis niyang oo. Kaya naguguluhan siya. Ako nakikita ko dito si guy number 1 ang panalo. Kasi walang ibang importante para sa babae kundi ang feelings nila. Regardless kung wala ka man pera o wala. Kasi at the end of the day, lagi naman nilang sinusunod yung nararamdaman nila eh. Hindi naman yung kakain ba ako dito? Magugutom ba ako dito sa lalaki na to? Or magiging maganda kaya ang kinabukasan ko? Hindi naman ganun kagad ang iniisip nila eh. Yes, andun yun. Points yun na may pera si lalaki. However, if we base on attraction, iba pa rin yung nakakapag-stimulate ng kanyang emotions. At alam natin yan mga ropa. So kaya malaki ang tsansa na manalo si guy number 1. Gets? Ang tanging mag-hold back lang kay girl is yung ano yung pwedeng maging future nila. Kasi si lalaki walang pera. 'Di ba? Pero kung tatanggapin niya na okay lang naman na walang pera si guy kasi may trabaho naman siya, then walang magiging problema. Ang tanging pwedeng maging problema is in the future. Gets? Pag naramdaman ni girl na sa buhay nilang dalawa, nahihirapan sila. At doon niya pwedeng ma-realize na dapat si guy number 2 yung pinili niya. Pero alam naman natin mga ropa, di ba? Maraming babae na nasa relationship, mayaman ang asawa, mayaman ang boyfriend, pero ang totoo, hindi naman sila masaya. Ang babae laging hinahanap kung saan sila magre-respond based on their emotions. Hinahanap nila sa lalaki yung sinasabi nga nilang may chemistry o yung may spark. Di ba? Ngayon kung ibabase nila dun lang sa may pera or sa nakikita niya yung future niya na magiging maayos, at the end of the day, pwedeng hindi rin siya maging masaya. Gets mga ropa? Pero, kung ako yung number 1 o yung number 2 na lalaki, tas alam ko na dalawa kami, I will stop. Hindi ako maliligaw. Hindi ko na siya didiskartehan. Kasi para sa akin, ikaw ang babae, dapat alam mo na yan kung sinong gusto mo sa amin dalawa. Hindi ka na dapat nahihirapan. Di ba? Ang nakikita ko dito is na-enjoy mo yung attention namin dalawa. So ngayon, para hindi ka mahirapan, ako na ang magpaparaya. Piliin mo na siya. Kasi, kung talagang gusto mo ko, hindi ka na dapat maguluhan. Ganun lang kasimple mga ropa. Kaya nga kung ang babae nyo, or yung ka-situationship nyo, nawala ng gana bigla, tapos may ine-entertain na iba, alam nyo na sa umpisa pa lang, pwedeng ginagamit lang niya yung oras mo. Or, pwedeng gusto ka niya, tapos biglang nawala. Diba? Or bumaba yung kanyang interes sa'yo. Okay lang yun. That's part of attraction mga ropa. That's the rule of attraction. Kailangan mong ma-maintain yung attraction. At wala tayong control sa attraction. Kahit sino walang control dyan. Di kaya kontrolin ng babae yan. At lalong hindi mo kayang kontrolin yan. Pero ikaw, may control ka kung paano ka magiging attractive na lalaki. Yun ang pinaka-control natin. Gets? Kaya nga mga ropa, uulitin ko sa inyo, pag ang babae naguguluhan na, kayo na magdesisyon para sa kanila. Kasi sayang ang magiging oras nyo kung itutuloy nyo pa at siya naguguluhan pa. Gets? Instead na nagsisimula ka uli sa sarili mo or pwedeng nag-i-entertain ka na ng iba, ngayon hinihintay mo pa yung pwedeng maging decision niya. So pwedeng maging unfair ka sa sarili mo nun, di ba? Gets? Alright. Okay, balik tayo. Para sa mga babae dyan na naguguluhan or may ganitong sitwasyon, tandaan nyo, ito ang magandang tip ni Suplado Moto sa inyo. Piliin nyo yung lalaki na nakakapag-stimulate ng emotions nyo. Believe me, mas gugustuhin nyo yan dahil yan ng nature nyo. Mas gugustuhin nyo yung lalaki na nakakapagbigay ng stimulation ng emotions kumpara sa lalaki
na ang tanging kayang ibigay is yung makasurvive lang kayong dalawa. Eto, isipin nyo ladies, kung hindi ka naman magugutom pag nagkatuluyan kayo ni guy number 1 at sa tingin mo hindi naman naabot sa point na maghihirap kayong dalawa at kaya mong gumastos kahit papaano sa relationship nyo, then piliin mo si guy number 1. Pero kung sa tingin mo mas kailangan mo si guy number 2 base dun sa kaya niyang i-provide pagdating sa financial needs mo, then piliin mo si number 2. Pero expect mo yung dalawa na yan, may consequences yan. Si guy number 1 pwedeng hindi ka niya ma-date sa mamahaling lugar or may bigay niya sa in travel most of the time, pero for sure yung emotions or yung feelings na kailangan mo kaya niyang ibigay sa'yo. Pero si guy number 2 kaya niyang ibigay yung mamahaling gamit mo, mamahaling bag mo, yung travel nyo or yung magandang pamamahay nyo. Pero expect mo, of course, pwedeng yan lalaki na yan hindi niya maibigay o hindi niya alam kung paano ma-stimulate ang emotions mo. Gets? Or pwedeng yan lalaki na yan hindi niya maibigay yung love language na hinahanap mo. So anong gawin natin dito mga ropa? Tandaan nyo, mas lamang ang lalaki kung alam niya kung paano makuha ang kiliti ng babae kumpara sa lalaki na kaya niyang ibigay ang pangangailangan ng babae kung ibabase natin sa financial na bagay. Gets? Ulitin ko, mas lamang ang lalaki pag alam niya kung paano iparamdam o ibigay ang feelings na hinahanap ng babae kumpara sa lalaki na kaya niya lang ibigay ay yung financial na kailangan ng babae. Why? Siguro naman napakadami nyo nang narinig na balita na yung babae nagloko kahit mayaman ang asawa o yung babae nanawa sa sitwasyon na meron siya dahil mayaman lang yung asawa, pero pagdating sa emotions na hinahanap niya hindi maibigay ng lalaking kapiling niya. Nagigets nyo mga ropa? Kaya at the end of the day, women will still respond or will choose yung mga lalaki na talagang marunong makaramdam or marunong magparamdam ng mga pangangailangan ng babae base sa feelings niya. Gets mga ropa? Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.